Hello po sa inyo lahat. Na-late na po ako ng 17 minutes, guys. May ano kasi ako, may binili lang ako ng siomai. Kaya na-late na po ako ng 17 minutes. Okay. So, ipagpatuloy natin ang discussion about sa second order homogeneous linear DE with constant coefficient. Okay, so i-discuss natin for today sa live ay case 2. So, yung nakaraang live nung isang araw, pwede nyo puntahan sa aking YouTube channel, Miriam Flores. Puntahan nyo na lang po YouTube channel ko. At yung YouTube channel is Mary Ann Flores po. Kulay green ang aking suot, guys. 69 subscribers. Puntahan nyo na lang po yung meron akong post doon ng nakaraang live. Pinost ko na po para hindi na po ako paulit-ulit, okay? Ay, nandito si Engineer JT. So, sorry sir, kasi nakatulog po ako doon sa live nyo. Kaya inaantok na po ako. Patawarin niyo ako, Sir JT. Okay. Hi, Paul. Okay, pakashare na lang po ng live kasi DE muna tayo, guys. Case 2 po ng second order homogeneous linear DE with constant coefficient. Okay, case 2 po, ha. Ito yung parang mas cool pero boring yung iba, okay? Hello, haliw mo magselos. Ito na po, halilang magselos. Para lang to, purpose for trinomial po yung process. Kasi nga, two roots are equal po. Tandaan, two roots are equal. Ha? Pakibasa ng aking statement. Sige, tuturuan kita, Ala, thank you sa pag-send ng Ay, kala ko naman, viewers lang po. Wala pang badge. Roots po, yan. Kasi pag two roots lang po, with the possible two roots ang answer natin. Yung nanggagaling lang po doon sa, pag gumagamit ka ng quadratic formula, may possible lang po yung mga two roots. R1 and R2. Lang po. Pag gumamit ka ng quadratic formula, makikita mo mga two possible roots lang po. Okay. Square lang kailangan dyan, siya nila po. Okay, sige, basahin natin na. Hindi na natin pagtagalin kasi may gagawin pa ako mamaya. Hindi niya mag-gets. Okay, so ibig sabihin nun, case 2 lang po tayo. Ito yung pinaka mas astig kasi madali nga lang naman, di ba? Okay. So, characteristic equations, guys. AM squared plus BM plus C squared to 0. Ang roots niya, yung R sub 1 and R sub 2, ay yung dalawang possible yung value of x natin na nagagaling to sa quadratic formula. Hindi lang basta quadratic formula lang. Pwede naman siyang kahit anong solving to the quadratic equation, okay? Dalawang values na kailangan natin malaman. Kaya nagkaroon siya ng two roots, okay? Pero sa case 2 na to, guys, ang case 2 na to, kailangan yung two roots nyo ay equal. Kaya nga, R sub 1 is equal to R sub 2. Kaya equal po siya. Ibig sabihin, yung R sub 1 at R sub 2 ay pareho ang sagot. Yun lang po. Pero in general solution, ganun na rin. Parehas din sa case 1. Parehas na din sa case 1. Pero yung characteristic equation, ganun pa rin. The same lang po sa case 1. Okay. Shop gamit ngayon, wala ata ink yung marker. Hindi kasi ako makapagturo doon sa kwarto kasi yung asawa ng kapatid ko, buntes, natutulog, kaya ito yung gagamitin ko. Hindi ako makapunta. Ano pangalan nito? Seiyusi. Sa game na tayo, ha? Yung nagkaraang case 1, guys, ang case 1 kasi, ang roots niya ay hindi po siya equal. Magkaiba po yon, pero factorable, okay? Factorable po yung case 1 at factorable na po yung case 2. Pagdating sa case 3, not factorable, yun ang tinatawag nila yung mga complex two roots. Kasi hindi siya factorable yung case 3. Sige, magbibigay ako ng example. Pero hindi ko muna buburahin to, yung mga pamagad kasi baka mamaya tanongin nyo. Okay, bago ko muna mag-discuss ng case 2,
na kailangan natin malaman. Okay, tatanungin ko sa inyo yung derivatives notation. Okay, sa mga hindi nakakaalam, trivia muna tayo, guys. Ano yun? Trivia muna tayo. So, ano ibig sabihin ng derivatives? Derivatives notation. Derivatives notation. Notation lang naman. Kapag guys, alam niyo yung functions guys. Alam niyo yung function, di ba? O f of x, di ba? Yun yung pinaka-initial po ng derivatives kasi function po siya. Okay, depende sa tinuturo ng teacher niyo kasi may kanya-kanyang teacher nang nagtuturo din or nagigiba ang style ang derivative notation. Depende po sa tinuturo ng teacher niyo kung ano yung gagamit niyang derivative notation. Siya yung gagamitin natin sa pagtuturo natin. Halimbawa, kay Leibniz, I'm not quite sure the German pronunciation. Mathematician po to, si Leibniz. I'm not quite sure yung pronunciation niya kasi German po to. Si Leibniz ba to? I'm not quite sure, pasensya na ang aking pronunciation. Kay Leibniz notation, alam niyo naman na ito yung talagang mas sikat hanggang sa ito ginagamit to sa mga math teacher kapag natuturo ng mga calculus. So, dito sa Leibniz notation, medyo complicated kasi mahirap to. So, ang initial ng dy over dx, alam niyo naman kay Leibniz notation. dy over dx lang po yun. Kung gagamitin mo yung dy over dx sa mga teacher niyo, susundan niyo siya. Kapag yung highest derivatives, guys, pag nagtatanong, kasi tatanungin niyo yung about sa mga second order homogeneous linear DE with constant coefficient, ay iiba lang po yung notation. Ay, nako, pareho lang po yung process. Huwag kayo mag-alala, huwag kayo matakot yan. O, diba? Alam niyo naman pag kung nalilito lang kayo sa derivatives, diba? Ano yan? Huwag kayo matakot. Pinag-iban lang natin yung derivatives notation, pero yung process, pares lang. Kung hindi kayo sanay sa Leibniz notation, yung dy over dx, pwede nyo gawin yung y prime. Depende po sa sinusundan ng tinuturo ng teacher nyo. Like me, ako naman, kung haharapin nyo ko sa life bilang math teacher, kung susundan ko yung derivatives notation sa tinuturo ko about sa calculus, y prime na lang para walang eme-eme. Kasi pag dy over dx yan, maraming process sa pagdadaanan niya kasi masailan po ang derivative notation niya. Okay, yung highest derivative sa mga hindi nakakaalam dyan ay ano yon. So, kunwari, ang highest derivatives ni Leibniz notation, for example, d squared y over dx squared. Ito yung second derivatives niya. Kung nakita niyo sa question na to, pwede niyong gawin. Kung ayaw mong ganyan, pwede kayo mag-y prime, depende po sa tinuturo ng teacher nyo. Depende po sa tinuturo ng teacher nyo. Pwede naman d cube y over dx cube or anything you want, kahit anong dyan, blah blah blah, hanggang di makita. Sige lang. College na po ako, mode ni Lassie. Hanggat sa, pag nakalagay pang highest derivative, kahit anong exponent pwede yan. So, d raised to power of n, y over dx raised to power of n. Yun ay tinatawag na highest derivatives. Highest derivatives. Ganun lang yun. What grade po? College po. Meron doon sa mga engineering. Differential equation lang po. Mod. College po yan. Yan. Kay Leibniz notation, ito yung nauuso. Ginagamit sa pag-aaral sa math. Hanggang sa ngayon. Pero ang problema, masaya lang to kapag nagaganyan ka sa DE. Kasi meron to the point, ang hirap-hirap lang to ang hirap lang to computation. Kapag nag-down ka na sa mga ordinary DE, ay nako, ang hirap. Sobrang hirap. Kaya ginagamit ko lang siya sa pagtuturo sa live ko. Y prime. Yun
tinatawag kay Lagrange notation. French po to. French. Ito, German lang po to. Sigurahin ko natin ito. Kay Lagrange, Lagrange notation, I'm not quite sure the pronunciation from French. Ito talaga yung yung mas madadalian talaga yung sulat. Ito kay Lagrange, mathematician lang po to. Isa siyang French mathematician. Lagrange notation. Ito yung ginagamit ko sa live, guys. Kapag nagtuturo din ako ng calculus sa TikTok live, y prime, pwede y prime or f prime of x. So, pwede y prime, pwede naman f prime of x. Ganun lang siya. Lagrange siya, search niyo sa Google Lagrange notation. Pwede naman f of x. Kapag ang highest derivative to, guys, y double prime, y triple prime, pero kapag yung highest derivatives, depende po sa books na kailangan sundin, or depende po sa reference, or depende po sa teacher na tinuturo niya. May nagre-request sa akin ang aking engineering student, kapag highest derivative kay Lagrange notation, Roman numerals, guys. May sinabi sa akin sabi ko, ma'am, paano ba ito pag yung mga highest y prime na to? So, Roman numerals. Pwede Roman numerals, pwede namang numbers lang, depends sa reference, or depende sa book ang nakalagay doon na kailangang sundin, or depende po sa tinuturo ng teacher nyo. O kunwari, it depends po sa libro, pwede naman y raised to power of the, to the fourth power. Y is raised to power of the fifth to the power, and so far, hanggang nag-end na siya. Or pwede naman, let's say, di ba tatlo to? Gawin mo apat to, y raised to power of 4, pwede numbers lang. Tapos y raised to power of 5, and y raised to power, hanggang sa nag-end. Tundok na nga natin para makita ng teacher natin Yeah. Depends sa book. Wala kasi akong libro kung ano yung pag tinatanong sa live, ano ba yung ginamit yung book ng DE? So, nakita ko lang to sa Library Genesis. Pero ang author ay si Feliciano Uy. Minsan kay Lab, kay Randall Bill, ang ginagamit ko ng DE ng files. So, yun yung sinundan ko. So, kapag kay Lagrange notation, kapag highest derivatives, pwede Roman numerals, pwede numbers lang. Depende sa book, lang hindi. Tanongin yung teacher nyo kung anong ginagamit yung highest derivatives ng Lagrange notation. Kung naka-Roman numerals po yan or naka-numbers, depende po sa sinusundan ng math teacher nyo. Kung susundin nyo yung math teacher nyo, gumagamit ko yung derivatives notation, ayun na po, sundan nyo na lang para wala kayong away-away. Okay? May tanong? May tanong kayo dito? Meron pa yung derivatives notation, hindi lang po kay Lagrange at hindi lang po kay Leibniz. Meron yan kay Newton pero hindi ko yung sinusulat kasi hindi natin kilala. Sa ibang bansa pa yung tinuturo, di ba? Yung depende sa math professor yung tinuturo. Pwede kay Newton, kay Olliers. Ano ba kay Olliers? Kunwari kay Olliers. Parang hindi ko na matanda kay Olliers Wait lang. Kay Olliers notation, pero hindi kay Olliers kasi iba bang mathematician. O kung nga kay Olliers, siya yung sumulat ng beautiful equation. Kay Olliers ba to? I'm not question sa spelling Kay Olliers notation. Olliers ba? I'm not question. Hindi ko alam spelling ng Olliers Okay, Olliers notation, hindi ko na matanda kung ano ba yung mga notation niya. Kay Olliers notation, minsan, siguro, D, tsaka, ano ba to? N,
X ata, di ba? Pag second derivative, ganito ang notation niya. Or, kaya eto. O yan, y. Parang natandaan ko y. Kasi ito yung kay alias notation. May isa kay Newton. Kay Newton, iba kay Newton. Yung kay Newton notation, kapag yung y may puldok dito, like this. Ito may tuldok yung kay Newton. Iba siya. Ito kay Newton, y to the, tuldok. Meron naman y yung dalawang tuldok. Meron naman y and so far. Depende sa book. So, yung kapag nag-aaral kayo ng calculus sa mga teacher nyo, madalas lumalabas kay Leibniz notation, kay Lagrange. So, ginagamit ko nagtuturo ko ng live sa TikTok, kay Lagrange po yung ginagamit ko kasi mas simple po yung writing at hindi siya humahaba-haba. Ganun lang yun. Sige, mag-start na tayo. Start na tayo sige, magbibigay din ako ng example, guys. Sige, natin to, picturean natin in 10 seconds para makapag-start na tayo. Okay? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Okay, another example para ka lang mag-perfect square trinomial. Okay. Madali. O kapag ayaw nyo, pwede naman factoring, quadratic formula, or kaya, kahit alin mga solving quadratic equation, iisa lang naman ang talaga ang sagot yan. Okay? Okay, magbibigay ako ng sample. Sample. Yung mga madadiling naman. Okay, kunwari. Sige, sa mga nagtatanong sa mga derivative notation, depende. Depende sa mga teacher na kailangan nyo sundin o kailangan nyo sundan. Sa akin, mag-y-prime na lang ako kasi mas madali lang naman sulatan. Okay. Example. Y double prime minus 6y prime plus 9y is equal to 0. Pero, characteristic equation, pasok siya. Pag ganitong question, di po ito. Alam na alam to sa mga engineering student. Alam sa mga nagtitake siya ng differential equation. Alam na alam nyo, tanongin nyo, okay? Okay, paano ito i-compute, guys? Y double prime yan. Gawin natin M squared. Yung iba, R squared, depende, bahala kayo sa buhay nyo. So, tinuturo sa live ko, M squared na lang. Yung negative 6y prime, gawin nyo minus 6m na lang. Kapag yung positive 9y, positive 9 na lang. Is equal to 0. Yun ang tinatawag na characteristic equation. Okay? Nagets? Anong gagawin? Para makuha mo yung two roots. Okay, i-recall natin. Recall natin yung perfect square trinomial. What do you mean by perfect square trinomial? Perfect square trinomial. From the word trinomial, 3 terms. Okay. Pag trinomial, 3 terms. Perfect square siya. Ano ibig sabihin? Yung first term and third term are perfect square. Ibig sabihin nun, yung first term at ang third term ay kailangan naka-perfect square. Kasi pag hindi siya perfect square, hindi siya pasok sa perfect square trinomial. Kailangan yung given trinomial terms po siya. Or 3 terms. Nagets? Okay, ulitin ko. Recall ko lang yung perfect square trinomial yung inaral nyo ng high school, di ba? Siguro grade 8. Yung panong na namin, second year high school yan. Inaral niya sa intermediate algebra o algebra 2. Kaya shout out po sa teacher namin, napagaling niya magturo. Okay, paano ang perfect square trinomial? Sa mga hindi nakakalam yan, yung kinakalimutan ng mga basic math na nito. Ma'am, paano ito i-compute yan? Madali lang to. Perfect square trinomial. Solve natin to. So, m squared minus 6m plus 9. Ang gagawin natin dyan, since perfect square, ang first term and last term or third term. What is the square root of, yung numerical coefficient lang muna, yung 1, di ba? Square root ng 1, yung first term, numerical coefficient muna is 1. Tapos yung third term or last term, square root of 9 is, anong sagot? Square root of 9, comment down below. Hindi puro nod-nod lang, hindi, charot lang. Square root na 9, anong sagot? Comment down below. Yung nanonood lang dyan. 3, very good.
Ah, si Carlo. Hello po, sir. Hello po. Palapakan natin si Carlo. Hello po, Sir Carlo. Hi po. Welcome to the mathematics slide. Okay, 3 daw. Anong gagawin? 1 times 3. Yung sinagot natin kanina, di 3. Bakit 3? Kasi, isipin nyo, di ba 6 yan? Ano kalahati sa 6? 3. Pero wag na natin pakialaman yung sagot kasi hindi yan sasama sa sagot natin. Ang kinukuha nila ay may binomial pero yung exponent niya is naka-squared siya. Anong gagawin natin? A squared. Ano may A squared natin? Yung M squared, di ba? Kita nyo ba? Ano ba A squared natin, which is the M squared? Kailangan naka-square root. Matic square root. Gets nyo yan, kaya di ko nilalagay. Kasi matic lang naman yan, di ba? Pwede ba sa mga slow, lalagay mo yung square root kasi gets nyo yan, di ba? Ay, tapos yung B squared natin, yung third term is 9, di ba? O ilan? Anong sagot? Is square root ng M squared. Sa mga hindi nakakalam yan, ganito. Square root of M squared. Understood naman po yung index kasi hindi sinusulat. Kapag yung theories ng mathematics sa radical expression, kapag parehas ang number ng value ng index at exponent pareho, cancel out at cancel yung radicand or radical sign. M na lang yung sagot. So, M na lang. Tapos, square root ng 9, alam nyo na, 3 times 3 is 9. So, square root ng 9 is 3. So, yan. Ito na po yun, di ba? So, ang sagot dyan ay dito, right here is M plus 3 squared. Pero sa DE, wait lang. Stress nga po sa problem. Yes po, stress na po ako sa problem. Ano? CJZR. Hindi naman nakaka-stress. Okay. Or distributive law. Distributive? Ano ba yung distributive yan? Ano? Okay. Ma'am, ang final answer po ng perfect square trinomial, pwede ganito or pwede expand mo to. Pwede dalawa yung M plus 3. Kaya dalawa nito. So, masasagot natin, since dalawa silang roots is pareho, ito yung kukunin natin. Yan. Ito yung kukunin natin. Gets? Yan. So, i-equate natin ng linear equation. Kasi pareho na naman yan, gets mo naman yan. Pero, papakita natin para mas mabusisi tayo. So, M is equal to 0. Transpose sa kanan yung positive 3 para maging negative 3. Gets nyo na. AP, bahala kayo sa buhay nyo. So, logical, positive 3 maging negative 3. So, ito na po yun. Ito. Pares lang. Kaya nga, two roots are equal eh. O, di ba napapansin nyo? Pareho. Ito na siya. So, sa general solution, guys, ang general solution, ganito. So, y is equal to, so, ang final answer will be the y is equal to c sub 1 e. Ano ba x natin? Yung first roots natin. Since parehas naman yan, pero pinagkaiba ang arbitrary constant. Ang tawag dyan, arbitrary constant. So, negative 3x, madali lang po siya. Walang ka-challenge. Ganun lang kasimple. This is the final answer of the first problem. Oh, may tanong kayo dito, guys. May natutunan. Okay, pwede kayo magtanong. Hindi niya mag-gets yung perfect square trinomial. Pag sinabing perfect square trinomial, kailangan yung first term and yung third term or last term is naka-perfect square. Pero yung given, 3 terms or kaya trinomial. Kasi pag trinomial, 3 terms. Kasi 1, 2, 3, 3 terms siya. Ganun lang. Kung naninigurado kayo kung ayaw ng perfect square, pwede naman quadratic formula kung may lalabas naman yung 2 roots or yung mga possible na 2 roots. 2 sagots. Yun lang yun. Okay na ba? Isa pa? Sige, screenshot natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 1. Tayo pa ng camera natin. So, screenshot niya, pwede nyo gawing assignment. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, may nagtanong. Wait lang. Saglit lang, may ano kasi yung camera.
May nagtanong, kailangan ba nang hanapin ng ex? Anong ex dyan? Ano mang problem yan? Oxygen beer. Nahanap na po si ex. Ito na po yon. Yes. Nag-i-equate ka ng nag-i-equate ka ng linear equation. Mahanap mo yung x. Ito yung kunwari, kung ayaw mo ng m, pwede x. Pero yung nagtuturo ko ng DE, pag nakikita mo sa YouTube, m nang ginagamit ko sa letter. Pwede x, pwede naman. Kailangan talaga oxygen beer. Kailangan po siya. Pag kailangan humanap ng x gamit ang equate, tinapos mo lang yung purpose for term yan. Kasi possible na makikita mo yung two roots. Kaya kailangan natin makita si x. O baka naman, kailangan bang hanapin si ex sa shota mo? Huwag mo nang balikan. Alam mo tanong yan, parang kulang yata ang kanta mo. Baka naman sa ex-shota mo or naman ito na yun. Yun lang pa. Bahala kung hakabulin mo si ex, bahala ka, depende naman sa decision mo. Kasi, ang tanong, mahal ka ba na ni ex? De, charot lang. Gete naman yan pala, nandiyan pa pala yung ex ko na hinahanap. Sana all may ex. Okay, sige. College po. By the way, anong grade yan? College na po yan. Pag kumukuha kayo ng differential equation in college, kapag nasa engineering student ka, college na po ito. College na. Ilang. Wala yan sa wala yan sa STEM, wala yan sa high school. Higher math lang po ito. Okay? O sige, another problem to tayo. Ba naman to? Ba naman? Madali lang to. Okay? College lang po to, okay? Trying mo na to. Yes. Okay yan. Okay. Problem number 2. Asin chok. Wala yata ang chok ko. Mapad yata yung chok ko. Wala na si Choco. Ano natin ba? Ay. Sandali naman nahulog yung chok ko. Halos kompleto na po siya ilang. At depende po sa... Hi po kay Denden. Napatanong mo, Denden po. Ay, Denden. Hello, kumusta ka na, Denden? Welcome sa live. Okay, so pangalawang example po tayo, ha? Second problem. Ganun na rin yung nakaraan. Gagayahin niyo dito sa live. Madali lang siya, para ka lang perfect score trinomial. Okay, so, ano ba tayo? Ba na lang natin. So, y double prime plus 6y prime plus 9y is equal to 0. So, ano yan? Homogeneous. Kasi pag homogeneous, equal to 0 siya. Homogeneous ang tawag doon. Pero, second order. Bakit second order? Ano ibig sabihin to? Pag order, kapag nag-definition ka ng DE, ang first lesson natin is yung define or summarize of the order and degree. Order ang tawag dyan. Wala naman siyang degree. Kasi ang degree is the raised to power of 1. Second order. Iba naman ang order, iba naman ang degree. Gets nyo? Iba yung meaning. Okay lang. Sige, ingat ka lang dyan. Pakain ka. Lang yun. Okay. But di naman saban na kayo nanonood, guys. About sa live ko. Kung gutom kayo, pwede kayo kumain. Hindi naman mahipit dito Pwede kayo manood ng live ko habang kayo kumakain, okay? Huwag na kayo magpagutom kasi mahirap ang magkasakit na yon. Okay, lipat natin doon sa characteristic equation. Ano yon? Yung y double prime, gawin natin, pwede sana x. Pwede, walang problema. Basta sundan nyo na lang sa mga teacher nyo. Nasa baba ako. Ang bote. Wala na ay. Wala na ay.
Okay, yung y double prime, wala. Yung y double prime, sige, commercial break muna tayo. Ilagay ko dyan bote niya. Ano yung bote niya? Ay, ito malamig na to. Eh, wala yata isang yelo dito. Bote, ano yan? Ayan, lumipat ka. Tatangalawa, maghanap ka. Ilalim. Ayan. Lumipat ka muna pati kakain ka mo dyan. Sige, wait lang. Wala dito, Nay. Ayun din, magdiliting ng malamig. Sige, commercial break. Umalis ka dyan, laruan mo na ng ganyan. Umalis ka, dito ka, iyan dyan. Dito. Hindi masyado makita. Yan, Dapat araw dito ka ka kasi dyan. nagaano hindi gabi. Yan, dito ka dyan. Hindi ka dyan. Na hindi makita ang ilaw, Nay. Yan, dito ka sa hagdan at kasi nadalaw sila dyan, dyan kakain. Nadalaw ka dyan. O kaya mamaya kapag kakain nila. Dito na lang tayo. At araw ka kasi nalagay niya. Dito. Alam mo muna sa pagkain, ganyan ka. Hindi Kaya kita. ka dyan. Walang malamig daw, Ken. Walang malamig. Maya natin maglalagay ako sa ano, lamesa. Sali lang. O, ito, kakagatin ko ng aso, yung salpa ka na. Lagi nakababa. Dito muna tayo. Kita niyo ba? Ito na niya, ano, tinataas yan. Yan. Hindi masyado Yung salpa nakita. ka na yan. Magat kasi niya ng aso. Dahil ko ang bote niya. Bote niya. Okay. Continue tayo. From the top. Okay, papalitan natin yung y double prime, guys. Gawin nating m squared plus yung 6y prime, gawin natin 6m na lang. Tapos yung 9y, 9 na lang. Equals 0. Yan ang salpakan. Oh. Kakangat kasi niya ng aso. Tawag dyan ay characteristic equation. Ang tawag dyan ay characteristic equation. Ganun lang yon. So, paano i-compute? So, since ito, pwede namang AC method, pwede namang factoring, pwede namang quadratic formula, at mas madali, yung pinaka-tricky part, yung inaral nyo ng high school, ay purpose square trinomial, nung high school. Grade 8 pa yan ganito. So, yung numerical coefficient natin, which is the 1, di ba? So, square root ng 1 is 1. Square root ng 9 is 3. 1 times 3 is 6. Anong kalahat? I'm sorry. 1 times 3 is 3. Kasi, ang 3 ay nanggaling to sa 6 ay kalahati sa 6 is 3. 6 ay kalahati sa 6 ay 3. Ganun lang yon. Yan. So, a square equal m squared. Yung b squared, yung third or yung last term ay 9. Ganun lang yon. O, anong sagot dito? M squared. Kasi pag hindi nyo alam ang proseso, kung babalikin yung radical equation, yung pinaka-concept, ganito. Alam mo naman ang index I squared ay hindi sinusulat, pero pwede natin makita sa mga nag-uumpisa pa lang. O, di ba? Pares ang number ng index, pares ang number ng exponent, cancel out, pati yung radical sign, m na lang. So, ito yung sagot. Square root ng 9, 3 pa rin, di ba? Parang yata paulit-ulit na to. Sandali lang. Parang inulit yata to. Yan, ulit na naman, oh. Yan. So, ganito. M plus 3. Yeah. M plus D, pwede ganito. Pero dalawa, M plus 3. Yan ang sagot. Ang angat ni baby. Yan, ito na yung sagot natin. Pero ang sagot yan, pag inequate mo into linear equation, ay magiging negative 3. So, ang sagot dito, y is equal to c sub 1 e raised to power of negative 3x. Sinagot ko na itong una eh. Parang inulit lang. Yan. Di substitute lang naman, ipa-plug in lang. Ito. Yan, final answer na to. Yun lang, that's all. Ay, nandito si Teacher Joy. Hello po. Oh, man, baby.
Yung aso namin. Bakit, Bibi? Gutom ka na ba, Bibi? Teka, wait lang. Oo, sige, lalabas na kita. Wag ka muna kay Joseph, ha? Oro ng Bibi. Di pa tayo tapos, Bibi. Tayo, ha? Gutom na kay Joseph, ha? Okay, so ayun. Second problem muna tayo. Hi, sharks and sipo. Ano yun? Ano ba tanong mo? Jan Sarvi, ha? Na lang react ko. Mat lang po to. Hindi mo talaga magets yan. NC po. Ano yung NC po? Hindi ko gets. Sige. Pangalawang problem muna tayo. Sinagot ko to ng parsa. Ano lang to? DE lang po, differential equation. Mat lang po to ay Jan Sarvi. Mapapahaka na lang kasi hindi mo alam. NC nice. Ay, thank you po, sir, sa live ko. Thank you. Nahin ko na nalaman yung NC, sorry. Sagot ko na to, Okay, next problem, guys. Ibayin na lang natin. What if ito nagkaroon ng... Ay, di kasi ako nagtuturo English eh. Jan Sharby. Lychee, 16. Ano po yung tinuturo niya? Ito po, DE, differential equation. Ang pamagat ay second order homogeneous linear DE with constant coefficient case 2. Case 2 po. Lychee. Kung engineering student ka, ito yung magiging pagkakataon mo itong panoorin to. Ayoko magturo ng English baka kasi mabash ako. Sige. For the commercial, ano ba yung tinuturo sa English? Kunwari, wala ako. Hindi ko na talaga maalala dyan, sorry. For example, good, better, best. Ito po yung, nakalimutan ko na eh. Ito yung comparative, ito superlative. Nagets? Math major ka po. Hello po, Lychee, palapakan natin si Lychee. Okay, math major po na magte-take now ng second. Ay, sana pumasa ka, Lychee, 16. Papasa ka rin, magiging math teacher ka in the future. May DE ka po kayo sa math major? Alam ko meron, no? Paano ba to? Comparative superlative. Kasi ang good ay yan example ng plural. Pag better, comparative po. Yung mas higit pa, pinaka. Sa Tagalog, yung comparative, yung tinatawag na pinaka. Ibig sabihin na mas higit pa. Pa-help mo. Pinabigay ka ng problem, Lychee, sa aking account, okay? Kunwari, good, better, best. Comparative superlative. Kunwari, my dog is best in best in playing. Wala na ako masabi. Tama ba yung pronunciation ko? Yun lang talaga. Hi po, Engineer GT. Hi. Hello po. Thank you po sa pag-send ng Lodi badge. Pasensya na po kayo, sir. Nakatulog po ako sa live nyo. Nakantok na po ako. DE pa rin, Lychee 16? DE pa rin po? Okay lang po. Ay, guys. Tama po yung Tama po yung ang aking grammar. Kunwari lang naman eh. So, my dog is best in playing. Tama ba? Sa taas. Eto, nasa taas. Sagot tayo sa D. Ayoko magturo ng English. Baka mamash ako. Eto, saan? Hindi kasi ako English major. Sino ba yung mga taga-English major ng education? Tama ba yung pronunciation ko? Pala kayo. Never mind. Pag best is superlative. Yun lang. Pala kayo? Piyo ka na? Okay, pangalawang problem muna tayo. Sige, magbigay ka ng problem. Ano po?
Lychee 16. DE lang po yan, DE. Homogeneous. Dito, bumaba ka. Okay. Another problem. So, kunwari, may nag-take down ng may nalilito sa derivatives, notation. So, sabi daw, 9 d squared y over dx squared plus 24 dy over dx plus 16 equals 0. Ma'am, iba naman po yung derivative notation. Huwag kayo mag-alala, iisa lang naman yan, pero ibang derivative notation. Pero yung process, pareho. Filipino major ka po? Yan lang, Jar Sardi. Teka, tatanungin natin. So, may nakalagay ito, my dog is best in. Ano ba yun? Best in playing. Tama ba? Tama may pronunciation. English major kasi yung nakakalam mo. Best in. Ayaw mo na, ayoko ng pagpakinggan. Baka mabash ako. Okay. Iba ang derivative notation niya, pwede nyo baguhin. So, in case, pwede naman y prime, bahala kayo. So, dito, diretsong characteristic equation. So, kay Leibniz notation niya, pwede yan. Ito po yung second derivative. Ito po yung first derivatives. Okay? So, paano? So, yung 9 d squared y over dx squared, gawin natin 9m squared. Plus, yung 24 dy over dx, gawin natin 24m. Plus 16 equals 0. So, purpose square trinomial po to, ha? Yes po. Yes. Engineer PJT. Tama, maraming notation lang po. Tama po kayo. Marami kasi notation na kailangan, Pero, it depends lang po sa tinuturo ng math teacher nyo. Kapag kay Leibniz notation, eto, pwede. Pero kung ayaw nyo, kay Lagrange notation, yung y prime. Ganun lang. Okay, so purpose square trinomial po tayo. Para mas madali. Ay, bakit? Baby, bakit? Ba't kayo naiyak? Laga man nagla-live ako. Oo, ito na yung papel. At medyo pasaway yung aso ko. Halika. Ay, ginagalit mo na naman ako. Ito. Kain ka na lang. Baby. Nailanay ka na dyan, ha? Baby. Sige, natin to. Pasaway yung aso namin, eh. Saka lang, baby, wag lilikot, ha? Ano ba yung breed ng aso? Ano ba breed ng aso? Mixed breed lang po, sir. Ito. Bigay lang kasi ng kaibigan ng pamangking ko. Hi, Papanda! Mixed breed lang po. Yan lang po. Hindi ko po alam anong breed niya. Basta mixed breed po, sir. Sige, tuloy na tayo. So, pwede namang AC method, pero mas madali yung parang tricky part, purpose square trinomial, okay? Ang paano? Purpose square trinomial. So, ang a squared natin ay 9m squared. Square ng 9m squared ay 3m na lang. Kasi purpose square ng 9 is 3. Kasi 3 times 3 is 9. M squared, square root niya, cancel out yung 2, maging m na lang. Tapos yung b squared ay 16. Square root ng 16 ay 4 na lang. Kung nagdududa kayo sa numerical coefficient, ganito. So, square root ng 9 is 3 at square root ng 16 is 4. Kasi 3 times 4 is 12. Kasi yung 12 ay nanggaling pa sa 24. Kasi yung 24, kalahati sa 24 ay 12. Nag-guess niya. Pero hindi ito sasama sa sagot. Ang gagawin natin dyan, at yung 3m plus 4, ay yung magiging final answer natin. So, 3m plus 4 squared. Or yung tinatawag na 3m plus 4, dalawang ganito. So, 3m plus 4 times 3m plus 4 lang. Kita nyo na. Eto. Final answer. 3 step naman po. Okay.
Okay. Oh my God. Teka, yung aso ko. Oh, bakit, baby? Aray. Ang galit ka, akaw. Sagli lang. Oh, commercial naman po tayo na. Ako naman nasa kalawang mga. Oo, naman po. Okay, salitan ng nang at nang. Nakalimutan ko na eh, John Sarby. 3-step rule naman po. Ay, di pa kasi ako nagtuturo ng 3-step rule naman po yung, yung derivatives. Wala pa, walang papangalan. O, ayaw mo muna, naglalaro lang. O, mamaya, mamaya. Tatapusin na natin to. So, pagkatapos yan, di ba dalawa yan, i-equate natin yung equation natin. So, 3m plus 4 is equal to 0. Paras lang naman yun eh. So, gets nyo naman, di ba? So, yung positive 4, i-transpose sa kanan para magiging negative 4. So, 3m equal negative 4 divide both sides by 3, ilan? Yan ang sagot natin. 3, negative 4 over 3. So, ito na yung final answer natin. Pero pag naglalagay ka ng DE, yung general solution, so magiging answer natin will be y equals c sub 1 e raised to power of ito. Parehas lang. Kasi 2 roots are equal lang po. Sa case 2 lang po to ha. Plus C2 E. Medyo nakakantok, no? Hindi kasya ng board ko. Ayan mo na. Parehas lang. Ay, sorry. Negative 4 cube x. Final answer. Yeah. Nagets? Hindi ko alam yung 3-step rule naman po. Yung 3-step, baka 4-step rule ng, ng derivatives, yung limits. Nang alin po yan, Okay. Nagets niya? So, yung pag ganitong kasong to, characteristic equation, tapos purpose square naman, para mas madali nga naman yung tricks. Madali lang naman yan, di ba? Diba, since two rows are equal, pwede dalawa, pwede ganito. Pag inaano mo, i-equate mo into linear equation, isa lang naman yan eh. Parehas lang naman. So, huwag nyo papahirapan sa sarili nyo. So, ito na siya. Ganun lang. Okay, screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. Okay, next problem, guys. Okay, third problem. Ano na ba akong yan? So, teka lang. May ngay, para medyo boring naman yung discussion. Ito, another problem muna tayo, guys. Ito, madali lang para sa inyo. Okay, another problem, guys. Y double prime minus 12 y prime. Dali lang yan. Plus 36 y equal 0. Kung ganun na rin yung process, ganun na rin yun. Yan lang. Anong gagawin? So since homogeneous linear D yan. So second order po. So second order kasi highest degree po is 2, di ba? Characteristic equation. Y double prime, gawin natin M squared. Minus 12y prime, gawin natin 12m. Tapos, yung 36y, 36 na lang. Equals 0. So,
para mas madali nga naman mag-compute, perfect square trinomial, okay? Madali lang to. So, numerical coefficient tayo. Square root of 1 is 1. Square root of 36 ay 6. Kasi 1 times 6 is 6. Kasi ano ba kalahati ng 12? Diba 6 yan? Diba pero hindi kasama to? A squared, ano i-squared natin? Eto, m squared. Tapos yung b squared, yung pinaka last or yung third term ay 36. Anong sagot? Square root ng m squared is m. Kasi cancel out nyo yung eto, m na lang. Pati na rin yung radical sign. Ganun lang, gets? Square root ng 36. Square root ng 36 is 6 kasi 6 times 6 is 36. So, ang magiging sagot will be the m plus 6 times m plus 6 kasi dalawa. Yan. Ito na siya. Ganun lang. Nagets? So, since ito, equate mo to ng linear equation, guys. So, equate natin to. So, m plus 6 equals 0. Pares lang naman yan. Kaya huwag nyo papahirapan yung sarili nyo. So, transpose sa kanan yung positive 6 para maging negative 6. AP transposition, bahala kayo sa buhay nyo. Pares lang naman yan ang sagot. Sa magiging negative 6, in logicaling thinking, positive 6, pag in-opposite, negative 6. Yan lang yung final answer. Pero, i-translate ulit into general solution. Ang magiging final answer dyan will be the y equal c sub 1 times e raised to power of yung first term natin since yung two roots niya ay equal. So, negative 6x plus c sub 2 times c raised to power of negative 6x pa rin. Kasi equal po siya. Final answer. Yan. Nagets? Nagets ba? Ang boring naman. Masyado. Shhh. Ngay-ngay. Yan. O, commercial break muna tayo. Papakainin ko yung aso. Wait lang na. Opo. Okay. Tinatanong ni Engineer JT, ano po yung 3-step rule? Yung ano po, yung limits po ng 3-step rules po sa derivatives, sa differential calculus lang po, sir. Yung limits of the 3-step rule po. Mahaba po yun, sir. May triangle po yun. May triangle symbol po yan, sir. Ay, thank you po. Thank you. Salamat. Lakas. Hindi naman po, Engineer Brian. Kasi nagtuturo ko ng DE, special tutorial, special live lang naman kasi hindi kasi ako basta-basta magtuturo ng DE na tuloy-tuloy kasi marami na akong ginagawa. So, special discussion lang naman ng DE. Engineer Brian. Ala. Teka, papakainin ko muna yung aso. Wait lang. Panda. Panda. Wait lang, baby. Sandit, baby. Wala naman. Yeah. Bebe ko po, kuya. Sandali lang po, guys.
sabi sa kanya, wala ka na kain. Wala ka sa baw yan. Sa mamaya no? Di ba bilang po bilang? May sa bulan sa igat. Panda! Mainit, Panda! Saglit lang. Ano yun? Kaya Panda, alin yung pagkain ng aso ko. Hindi ko pwede pakita kasi. Ano na? Oh, net! Oo! Yung panik ko. Marami akong ginagawa. Oh, ayan. Oh. Ay, ang alaga namin aso. Pagpasensya man ang aking kalat. Pan! Hello! Okay, okay na ba? Screenshot natin. Yan, okay. Okay, next problem, guys. Turots kasi to, hindi naman pwede i-hires yan. Kung pwede sana yung mga random ng libro nyo, may makikita mo yung question ganito. May nakikita kayong highest derivative, pwede naman basta purpose per term naman ang gagamitin nyo, di ba? Okay, another problem. Sige, isasuggest natin yung yung 3-step rule ng limits. Limits 'yan. Kasi may triangle tas ang haba. Okay? Okay, sagutan natin 'to. 64 y over prime minus 16 y prime. Ay, dali naman yan. So, 1y is equal to 0. Yan. Ay, nako, 0 viewers. Pinapakain ko yung aso ko, guys, eh. Ay, si Y. Hello po, si Y. Ma'am, paano? So, eto, ano lang to? So, homogeneous linear D. Yan. So, i-translate natin into characteristic equation. Ma'am, paano yun? Yung 64y over prime, gawin natin 64m. Para ka lang nag-solve ng quadratic equation kasi nga m squared plus m tapos constant lang. Parang quadratic equation lang po yung pagsosolve yan. Kasi equals to 0, di ba? Yung 16y prime, gawin natin negative or minus 16m na lang. Tapos yung positive 1y, gawin natin plus 1 lang. Equals 0. Para ka lang nag-quadratic equation lang, pero many kinds of computation of solving quadratic equation. So, mas bet yata mas mapapadali yung tricky part, yung purpose square trinomial. Kasi kung titignan nyo, purpose square to mga to, purpose square ng mga to. Pero yung sign, positive, negative. Mga baby! Anong katubig? Halika. Kasi naman eh. Bakit nabi? Okay, paano ang purpose square trinomial, guys? Ulitin natin. 64, square ng 64, 8. 8, hindi po yung 6, ha? Mali po yun, ha? Square root ng 64 is 8 kasi 8 times 8 is 64. Square root ng 1, yung third term and last term is, square root ng 1 is 1 kasi 1 times 1 is 1. 8 times 1 is, 8 times 1 is 16 kasi, 8 times 1 is 8. Anong kalahati ng 16? Di ba 8? Kasi 8 plus 8 is 16. Gets? Ang a squared natin is 64 and squared. Tapos yung b squared ay yung 1. Bakit? Bibi, bakit Bibi?
Mamaya na tayo mag-playtime. Mamaya tayo mag-playtime. Playtime. Playtime ka muna sa log up kaso. Playtime ka muna ha. Mamaya na lang. Ano po sila natin? Square root ng 64m squared. Square root ng 64 is 8, di ba? M. 8m. Kasi square root ng m squared is m. Square root ng 1 is 1. So, ang sagot dito ay 8m plus 1. Pero dalawa. Yan. Hindi pa yan finalize kasi mag-equate ka ng linear equation. Nagets? Anong gagawin? So, equate the linear equation of the 8m plus 1 is equal to 0. So, 8m plus 1, since parehas lang naman yung sagot, huwag nyo pahirapan sa sarili nyo. Kung nagdududa kayo or masaya lang kayo, pwede naman. Pwede, doble naman yung sagot, di ba? So, transpose sa kabila yung positive 1 para maging negative, di ba? 8m equal negative 1 divide by 8 is m is equal to negative 1/8 or 1/8. Shh, baby, huwag maingay. So, pagkatapos yan, since dalawa naman yung roots mo, so, general solution po, di ba? Shh! General solution natin is y is equal to c sub 1 that times e raised to the power of negative 1/8 x plus c sub 2 times e raised to the power of 1 raised to the power of negative 1/8 x. Final answer. Yan. Okay na ba? Okay, thank you sa pag-follow Alda C sa aking live. May tanong kayo dito. Second order homogeneous linear D with constant coefficient. Hi po kay Huskels. Hi Huskels. Hello po. Okay, ano ito? Differential equation po. Ala, nandiyan na si Master. Boss Panda. Sige, screenshot na natin. Patatapos na ako. Kakain na ako. Magpe-playtime kami ng aso ko. Bibi. Bakit Bibi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Next po yan, aralin hiwaga. Next time. Okay, sige po. Good luck po, future engineer Kiel. Oy, mahalaga yung DE para sa mga engineering student, ha? Mahalaga yan. Siguro pag nag-aaral ka ng DE, parang sobrang hirap. Kailangan nila ng integral and differential calculus bago ka mag-DE. Alam, may skills ka. Aray, baby! No, baby. Ito na. Lagaro tayo. Baby. Nakamakulit, baby. Stay ka lang, stay. Oo, stay ka lang. Stay ka lang. Stay na. Ay, di na tayo bate. Wala akong tubig, ha? Shh. Ay, bad. Shh. Di na tayo bate. Wala po ka lang dyan, ha? Wala po na. Na. Okay na pala mo mag-live kasi balik yung klase namin. Stay. Okay na ba, guys? Medyo boring naman po yung ganyan kasi ulit-ulitin lang naman yan eh. Bibi, bakit? Bibi, ito, baby, what's up? Oh my God.
Bahala ka. Magkakaano ka niyan. Kaso niyan, bahala ka sa buhay mo. Okay, so last problem pero not for the least. Ipapost ko po yung later sa TikTok. Then yung mga previous na lives, ipapost ko po yung sa YouTube channel, panoorin nyo na lang. Kasi sobrang dali lang to. Gets nyo naman yung purpose ko turn naman lang naman, di ba? So yung case 3 sa next live ko na lang po kasi ito yung pinakamahirap yung case 3 kasi not factorable kasi yun. Kasi may sine, may cosine, may alpha, beta. Papakita ko lang sa live, okay? So, ayan na, magpi-playtime ka ng aking aso. O, magmungangat-ngatin yan, Bibi. Ayan. Big 10. Wala na ba ibang problem ito? Ito na lang, guys. Yan. Next problem. Bibi, bakit Bibi? Uy, aray. Matatapos na, Bibi. Matatapos na, Bibi. Malamag lang ako tayo, Bibi. Awat. Talaga, sabihin pa lang sa'yo. Okay natin. Next problem po tayo, guys. Madali lang to. Very basic lang naman. Okay? Ngat-ngat na yung aking chalk. Okay. Chalk ko naman to. Pag bumili ka ng alam mo ba yung para siyang ginagamit ko sa mga mathematician, yung hindi po siya, kapag nagsusulat ka ng chalk, parang yung lumalabas ang kanyang powder. Search nyo Haragomo chalk. Kaso mahal. Isang chalk, alam mo ba yung isang chalk? Para ka lang bumibili ng Jollibee. $40 na po. Mahal. Mahal ang kanyang chalk eh. Kaya gano'n. Sa Shopee po mabibili kaso mahal. Kaya baka magalit yung nanay ko. Haragomo chalks. Ginagawa to ng Japanese mathematician or yung kanyang yung negosyo niya. Para lang kasi pag nagbubura ka ng Haragomo joke, parang hindi siya makalat kapag tinatagos or yung powder niya. Siya ka-smooth yung pagsusulat niya. Ito ordinary chalk lang naman. So wala, hindi naman ako maarte. Ang mahalaga may masusulat lang. Okay, next, last problem pero not for the least. Madali lang naman to. Okay. 4y double prime plus 4y prime plus y equal 0. Ma'am, paano to? Kasi papakainin ko yung maglalaro kami ng aso ko. Kaya gano'n. Okay, ano nga gagawin natin dyan? Since, homogeneous linear DE. Translate ito into characteristic equation. So, yung 4y double prime, gawin natin 4m. Plus 4y prime, gawin natin 4m. Then, yung y natin, gawin natin 1 na lang. Kasi understood naman yung 1 dito. By numerical coefficient, di ba? Equal 0. O since, pwede naman quadratic formula kapag yung nagdududa kayo. Pero mas better naman po yung tricks ng ganyan. Purpose square trinomial. Okay? Purpose square trinomial. So, square root ng 4, numerical coefficient to, first term and third term. So, square root ng 4 is 2. Kasi 2 times 2 is 4. Square root ng 1 is 1. Kasi 1 times 1 is 1. 2 times 1 is 2. Bakit? Kasi anong kalahati sa 4? 2, di ba? A squared is equal to 4m squared. At yung b squared natin, yung third term, yung 1. What is the square root of 4m squared? Is 2m. Kasi square root ng 4 is 2. Kasi 2 times 2 is 2. Square root ng m squared is m. Kasi m times m, law of exponent, addict exponent is m times m is m squared. So, square root ng 1 is 1 kasi 1 times 1 is 1. Malamang 1. So, ang sagot dito will be the
2m plus 1, dalawa to. Kasi binomial po, ang exponent will be the 2. Pwede naman ganyan. Kaya nasa niya sa linear differential equation na kailangan dalawa to. Since 2 roots are equal, ito yung susulatan natin. So, 2m, equate the linear equation, guys. 2m plus 1 is equal to 0. Transpose yung positive 1 sa kanan para maging negative 1. Iba naman yung kabila. Ano ba yung kabila? Hindi ko sinasali yung salitang kabila. Yung tinuturo ng math teacher ko, transpose sa kabila. Saan ba yung kabila? Dito baba or kanang kaliwa? Yes, guys. So, sinasabi ko sa inyo, kung ano yung direction yung susundan ko. So, positive 1, i-transpose sa kanan para maging negative 1. So, iba naman yung kabila. Iba naman yung kaliwa, di ba? So, 2m equal negative 1. So, divide both by 2 para patanggal mo yung para maging numerical coefficient ng m is 1. Equal is negative 1/2. Hindi pa yung finalize yan kasi translate ito into general solution kasi nga homogeneous yan. Pero ang totoo lang kasi, perfect square trinomial yan, ito yung magiging m squared natin, di ba? So, ang final answer will be the y is equal to c sub 1 times c raised to power of yung r sub 2 at r sub 1, pares lang yan. Kasi 2 roots are equal. So, negative 1/2 x plus c sub 2 times e, ganun pa rin. The same lang. This is the final answer. Okay, so natapos na natin yung live. Palapakan naman natin. Okay, so after ako mag-end live, guys, ipopost ko po yan later sa TikTok. At yung previous na live, ipopost ko po yan sa YouTube. Pwede nyo panoorin or kaya gawin niyo siya reviewer. Okay? So ako po ay ba't nandito sa Boy 2 Quezon? Totoo ba to? Marami namang account dyan, di ba? So, screenshot na natin to. Ako pa yung magpi-playtime kami ng aso ko. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Sige, ako pa yung magpapahinga na. Yes, so kita-kits po tayo sa next live. Case 3 po tayo, ha? Siguro linggo po. Para mas pahinga naman yung bukas. Kasi magba-brown out kasi yung bukas eh. Mawawala kami ng kuryente bukas. Gawa ng sa init. Power interaction lang po, guys. Okay, yun. So, see you on the next live, guys. Ako pa magpapahinga, kakain na. Okay, bye-bye po. Bye-bye. Lipot na lang ako sa live. Bye-bye po. Thank you sa panonood, guys. Yun lang po. At thank you po, Sir JT, sa pag-send ng batch. Yun lang po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Yun lang. Next time naman po. Bye-bye po. Sana may natutunan sa live ko. Yun lang po. Bye-bye. Yun lang. Lipat na lang sa ibang live. Ako may kakain na. Bye-bye po. Pero huwag niyang kakalimutan na paki-subscribe ang aking TikTok or i-follow off niya ko sa TikTok page ay It's Me Man kung gusto niyo natutunan sa mga matrix. Okay? Ganun lang. So ako po'y kakain na. Yun lang po. Bye-bye po. Bye-bye. At magandang gabi. Ingat kayo ha. Mag-aaral mabuti. Bye-bye po. Bye-bye. Next time na lang.